2026, mapapagtuunan mo na ng pansin ng love life. Yes. Hindi. Yes. Are you ready to fall in love again? Yes. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found. Hello Kathden fans! Ito na nga ha. Alam nating may alam ito si Ma'am Marian Rivera, mga kasombrero, sa heart or status ng puso ni Sir Alden at ni Ma'am Catherine, mga kasombrero, kasi sobrang close nila, di ba? So narinig ninyo na nung sinasabi ni, kasi ngayon ko na na-focusan, no? Pero may updates tayo ng iba, mga kasombrero, sa nung sinabi ni na Nelson Canlas na kung sa year 2026 or next year, mga kasombrero, ay mapagtutuunan na ba niya Sir Alden ng kanyang love life, yung kanyang heart, mga kasomberos. So ito pa yung parang video clip, mga kasusa, dun sa kanilang Stars on the Floor interview sa 24 oras, mga kasomberos. And natatawa dito kami Ma'am Marian Rivera kasi siya talaga yung nag-yes para kay Sir Alden, mga. Ibig sabihin meron po siyang alam, no, ng heart at saka ng relationship, no, kung ano yung estado ng Kathden ngayon, mga kasomberos. And sabi nung nasa comment section, natatawa na natutuwa ako dito, mga kasombrero, sa mga comments. Sabi niya ni Joe na may alam yan kasi friends sila ni Kat, sis. Sabi naman ng isa, our sis, oo sis, di lang umamin sis, parang Coco Julia Montes ang atake sa dalawa. Tapos heart. And then sabi niya, wow, so yun nga, mga kasos, no, alam natin, at saka meron pa secret, private but not secret, mga kasombreros. And then ito, no, sobrang kulit ito, mga kasombreros, no, napagtagpi din ng isang Kathden fan yung yung pagbago, no, ng di ba, sabi ni Ma'am Catherine dun sa kanyang interview with Sir Boy Abunda na are you ready to fall in love, sabing ganon. And tapos yung kadugtong niya, syempre, yung si Tisoy, mga kasombreros. So pero nagbago siya, no, kasi dito natin nakita na yung plano ng dalawa parang pareho, mga kasombreros. Kasi si Sir Alden single, siya naging single, tapos happy, no. Parehong-pareho sila ng takbo ng path ng mga desisyon, mga kasombreros, sa kasalukuyan or sa present na time, mga kasomberos, kasi alam nila na kung kailan yung tamang panahon, and darating yan, mga kasomberos. So and parang team panatag lang tayo ngayon, mga kasomberos. So darating ang panahon. So nagulat na nga rin ako dito na parang okay, no, napagtagpi ng Kathden fans yung sagot ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden na para sa single, pero yung nagbago ba, yung parang nagbago, sabi siguro ni Sir Alden, mag-ano tayo ngayon, ha, sabihin natin single, happy, ganun. So which is yung pagiging happy naman nila, hindi sugar coated, mga kasombreros. Talagang totoo na happy sila. So talagang tayo parang mag-aantay lang tayo, mga kasombreros, ng susunod na mga kaganapan. So and we respect their privacy. So yun po, mga kasombreros, no, talaga ang galing ng Kathden, mga kasombreros, mag-imbestiga. And then ito, sobrang kulit ito, mga kasombreros. Sir Alden, merman na naman, pero yung kanyang suot dito ay yung naka-short siya, at saka dito naka-short ng brown at saka stripes na white and brown, mga kasombreros. Tapos naging merman, naging sereno, kung pa sa Ilonggo, Kataw, mga kasombreros. Tapos yung Catherine naman, ginawa nilang 1930s na yung kanyang mukha, mga kasombreros. So sabi nito, how would I look like in 1930s? So ang ganda pa rin nila. Ang ganda na yung Catherine dito, mga kasombreros. Para siyang ang kulit ng ginawa nilang edit dito, mga kasombreros. Para siyang Hollywood actress. Parang hindi siya si Jessica Alba. Basta siya, may kamukha siya. Malayo rin man kay Angelina Jolie. Para siyang princess ng United Kingdom. Parang ganoon, mga na Hollywood actress na combination ng Korean at saka Asian, tapos Westerner or Americano or foreigner, mga kasos. Parang ganoon ang kanyang look dito. Galing, no? Ang galing ng kanyang ng kanilang ginawa dito, mga kasos. Para siyang Hollywood, basta combination ng Asian at saka puti, mga kasombreros, or Westerner.
So, yun po yung nakita ko dito mga kasombrero. Sobrang kulit lang. And then ito, sobrang kulit din ito mga kasombrero. Kasi, parang yun ng Kathleen fan, yung mga bashers niya. Kay Ma'am Catherine, no? Bashers, tapos sabi niya dito, I don't care, tapos tawa na yung itsura niya nakatawa, ibig sabihin ay masaya pa rin mga kasombrero. Kasi nakita natin dito, nakita ko pa rin, sobrang marami akong nakitang nagbabash din kay Ma'am Catherine, pero dead mga kasombrero na yung paa niya, yung sakang, parang ganun. So, dead na tayo mga, parang perfectionist mga taong to. Pag tinignan mo ng account, parang no comment ka na lang. So, ganun mga kasombrero. Hayaan na lang natin kasi the more they bash Kath, then the more the blessings na dumadating sa kanilang buhay. So, yun po yun mga kasombrero. So, parang dead ma lang sila. So, parang you just waste your time para patulan ang mga ganong kung papambabash or nega. So, ikakasira pa ng yung araw mga kasombrers. And then ito, sobrang kulit nito, although throwback ito na picture, pero ang kulit no kasi talaga mahilig for mommy siya Ma'am Catherine mga kasombrers. Tapos parang nakadungaw siya sa salamin na salamin na hindi siya bintana transparent na salamin mga kasambreros. Tapos ng picture sila, no, kasama niya si Snowy yata ito. Sobrang cute ng kanyang mga 4 babies mga kasambreros, no, lalo na itong puti. Tapos Sir Alvin, alam ko may black din siya na dog So yun po mga kasambreros. Alright, so actually sa ating Kathleen items pero marami abang-abang pa kayo kasi meron pa tayong i-upload mga kasambreros ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and pagpalain po ang bawat isa. Para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang the best nito. Ang title natin, Trust God. Psalms 56 verse 4, In God, whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? Or anong kayang gawin ng tao sa akin kapag nagtitiwala tayo sa Diyos? Ito mga kasambreros ay sequel or kasunod ng ating verse kanina na Psalms 56 verse 3. So, as a sort of background ng pangyayaring ito, ay si King Saul, no, or si Haring Saul mga kasambreros, yung sinundan na hari ni King David. So, si King Saul ay tatay ang pagtingin ni King David dito. Although, nagkasala si King Saul mga kasambreros kasi nagselo siya, no, kay King David. Kasi si David ay yung favor ng Panginoon ay sa kanya. Tapos parang nagpadala si King Saul ng kanyang damdamin, nagpadala sa masama mga kasambreros. That is why he did evil in the sight of the Lord. And yung kumapay yung kanyang leadership, no, yung kanyang rulership mga kasambreros sa pagiging hari ay na-terminate ng Panginoon kasi nga hindi niya sinunod ang Diyos mga kasambreros. So yung kanyang kingly, yung kanyang pagiging hari mga kasambreros ay was to be given to David. So binigay yung trono ng pagiging hari mga kasambreros kay David kasi nga si David talaga yung parang siya talaga yung nakatalaga mga kasus at sa kanya nang galing at nagmula ang lahi niya Jesus Christ. But that was the sequence. No? After King Saul ay sumunod na naging hari mga kasambreros si King David. So si King David alam natin, no, nung shepherd boy, tagabantay na ng mga tupa, tinalo niya si Goliath and so on. So that was young David mga kasambreros, teenage days ni Haring David mga kasus bago siya naging hari. So kagaya ng na-mention ng Biblia, David was a man after God's own heart mga kasambreros, and tinawag siya para maging pinili, no, at saka maging hari ng bansang Israel na piniling mga tao or nation ng Panginoon. So yung Psalm 56, sinimula no ni King David mga kasambreros yung kanyang kasi simula bata nang tiwala ang batang ito, no, si King David mga kasambreros, nagtiwala talaga siya sa Panginoon. Kumbaga pa God was with him even he was still young. Kasi mantakin mo, kinatatakutan si Goliath at that time, no? He was the greatest and fiercest warrior ng mga Philistines, pero hindi siya natakot because he was fighting sa side ng Panginoon, no? The only God that only knows how to win mga kasambreros. Hindi option ng Panginoon ang matalo. So kung tayo din ay nasa side ng Panginoon, dapat parati nating isipin na nasa panalo tayo na side mga kasambreros. If may mga times na natatalo tayo, that's because God allowed it and may better plan ang Diyos para sa atin. That is why yung Psalm 56 verse 4 ay sasabi ni King David dito na
sa Panginoon, no? In God whose word I praise, no? Yung kanyang salita, mga kasambreros, ay kanyang tinataas, no? Dinadakila, no? Pinipraise, mga kasambreros, and sa Panginoon magtitiwala, tapos hindi siya matatakot, mga kasambreros. Kung may kinatatakutan siguro si King David, yun ay ang mawalay sa presensya ng Panginoon, kasi maraming mga verses din sa Book of Psalms na sasabi niya na ayaw niya mawalay, no, ang presence ng Panginoon. Mawalay ng lahat, wag lang ang presensya at ang espiritu ng Diyos sa kanya, mga kasamaras, because He's nothing, no? Parang useless ang buhay. And so with us, mga kasamaras na mananampalataya at mga piniling anak ng Diyos na tayo po sa generation natin, talang wag tayong pumayag na mawalay tayo sa presensya ng Panginoon, because yung presensya ng Panginoon nagbibigay sa atin ng buhay, and especially nagbibigay ng kagalakan, no, nagbibigay ng inner peace. Alam niyo po, yung peace, mga kasambreros, marami akong syempre, no, yung mga nakikita yung mga taong nadidepressed o nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng struggle sa pagtulog sa gabi because of yun nga, no, talagang nababalisa sila, hindi sila makatulog, meron silang nagkakaroon pa ng insomnia, for example. So damay-damay kasi kapag hindi ka nakatulog, mga kasambreros. But no, God's Spirit and His Spirit, mga kasambreros, ang kanyang salita ay binibigyan tayo ng inner peace na nakakatulog na mahimbing sa gabi. And syempre, no, kapag ang bahay na punong-puno ng peace, mga kasambreros, ay nananatili ang Diyos dyan. At saka kasi iba kasi ang buhay talaga, ang loob ng tahanan, kapag nananatili ang peace, mga kasambreros, yung kapayapaan na kasi may mga pamilya na, for example, salita pa lang parang pasigaw na, salita pa lang parang hindi mautusan, parang ganun ba? Parang walang peace, mga kasos. And parang ako siguro mismo, no, ayokong tumira sa ganun, mga kasambreros. But no, the Spirit of God, kapag andyan, ay mapagkakatiwalaan. That is why sinabi ni King David dito na in God I trust, I shall not be afraid. So what can flesh do to me? So ano yung kayang gawin ng tao sa akin kapag ang kakampi ko ay Diyos, no? Wala, mga kasambreros. So the supplicatory prayer of this oppressed servant of God quickly turned into a declaration of God's precious promises, which remain as relevant to God's servants in the 21st century as they were when David was being hotly pursued by Saul. So imagine natin ilang libong generations na nakalipas after ni King Saul, mga kasos, and David, no? Tapos tayo ngayon ay nasa present generation natin. So so the same scenario, the same experience, the same fears na na-experience, mga kasos, at that time ay na-experience ngayon. So mas marami pa ngayon kasi tulad niyan, lumalala ang kaso ng HIV, no, dito sa ating bansa, mga kasambreros. May mga monkeypox, no, apart from yung COVID dati. Pero tayo ngayon ay nagtitiwala, mga kasambreros. Too often we do not fully access the hope of His calling or God's calling, mga kasambreros, which are the riches of the glory of His inheritance in the saints in us. So too often we do not access the surpassing greatness of His power toward us who believe. So tayo lang naman kasi wala tayong time manalangin na i-access yung kanyang pag-asa, yung kanyang surpassing greatness. So ang sabi dito, mga kaswas, ibig sabihin yung kanyang kadakilaan na hindi mapapantayan, and unequal, mga kaswas, yung privileges, no, at saka mga pangako ng Panginoon na nasa atin, na yung declaration lang at saka yung pag-claim, mga kasambres, minsan ang kulang sa atin kasi nga busy tayo sa ating mga daily agenda. So when we open our mouth in prayer, ay doon natin i-claim natin yung ating victory, i-claim natin yung ating trust sa Panginoon, i-claim natin yung hope, mga kasambres, i-claim natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, mga kasambres. So may mga katatakutan tayo, maaring literal sa ating buhay, pero mas matakot tayo kapag ang presence ng Panginoon ay mawala na sa ating buhay, mga kasambres, because parang everything is neutral at superficial na lang kapag wala po ang Diyos sa ating buhay. We are already victorious in Christ against all enemies, foreign and domestic, human and spiritual. So overall na yon, mga kasambres, no, tayo po ay victorious na, no, matagumpay na, mga kasambres. Minsan we count ourselves parang sa side, di ba, ng mundong ito, meron talunan, may nanalo, may depressed, may pasaya, may anxious, may joyful, no? Parang binibilang kasi natin yung ating mga sarili doon, at saka kinakount natin doon yung parang pinupush natin yung ating sarili sa grupo ng mga depressed, sa grupo ng mga talunan, sa grupo ng mga matatakutin, na may takot, mga kasama, sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito.
na tayo naman dapat ay dun sa grupo ng mga victorious, sa grupo ng mga champion at saka panalo because God is with us. So parang tayo na lang mismo. So kasi kapag ang words na lumalabas sa ating bibig mga kasubers ay full of victory, full of winnings mga kasambreros pagka panalo, instead of saying things na nakapag-down, negative, mga bagay na mga words na ikakasira ng mood mo. So palitan natin ito ng mga good words, no? Mga positive words, encouraging words mga kasambreros, uplifting words na para po tayo ay kumbaga mabilang doon sa tinatawag na victorious group ng Panginoon mga kasambreros. And ang Diyos natin andyan lang, no? Sa modern world natin talagang chaos, kaliwat kanan ang bad news. But remember, God is our safe haven when life gets tough mga kasambreros. So yung Psalm 56:4 ay powerful words, no, na pwede nating dependahan araw-araw ng ating buhay mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang salita. In Jesus' name we pray, and everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.